dalhin yan? Baka kung saan pa yan binili. Don't me, ma'am. Ikaw din naman, kinakain mo ang gusto mo. Eh, ba't kami di pwede? Wala kang ginagawa masama. Akala mo lang wala, pero meron! Hep hep! Mami, wala ka ngang ginawang masama, pero baka may mali ka? Anong mali ko? Mali ang mami ko? Meatwise ka bang, Mami? Sigurado ka bang bago at ligtas ang karneng binibili mo? Meatwise? Tama ang narinig nyo. Meatwise. Maging mapanuri sa pagpili ng karne para sa ligtas na pagkain sa hapag at malusog na pamilya. Sa araw-araw na pamimili sa palengke, sigurado ka bang fresh at ligtas ang binibili mo? Ang tamang pagpili ng karne ay mahalaga para maiwasan ang sakit at mapanatiling ligtas ang pagkain ng iyong pamilya. Nilalangaw, maruming karnehan, may tumutulong dugo at nagbebentang hindi naka-gloves. Ilan lamang yan sa mga unsafe practices ng paghandle ng karne. Narito ang ilang mga paalala sa tamang paghandle ng karne. Ang mamimili at nagbebenta ay dapat gumamit ng tong sa pagpili o pagkuha ng karne. Iwasan ang pagpapatong-patong ng bentang karne. Gumamit ng gloves sa paghawak ng karne. Huwag ihalo ang fresh, frozen at chilled na karne upang maiwasan ang kontaminasyon. There's more mga wais na suki. Narito pa ang dagdag tips sa tamang pagpili ng karne sa palengke. Kulay check! Ang sariwang karne ay may malinaw at natural na kulay, hindi maputla o maitim. Amoy check! Dapat walang kakaibang amoy. Kapag may amoy panis o mabaho, huwag na itong bilhin. Pisil check! Ang fresh na karne ay firm at bumabalik kapag pinisil. Iwasan ang malagkit o malambot na karne. Katas check! Hindi dapat sobra ang katas o dugo. Ang sobrang likido ay maaaring senyales ng hindi na sariwa. At bonus tip, hanapin ang meat inspection certificate at tignan ang date and time of issuance. Ang fresh at chilled na karne ay dapat mabenta sa loob ng 8 hours lamang. Ang frozen meat naman ay kailangang nanggaling sa freezer kapag ibinibenta. Upang masigurong fresh at ligtas ang karneng ibinibenta sa Baguio, ang City Veterinary and Agriculture Office at Health Services Office ay nagtutulungan kasama pa ang ibang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng meat at food safety laws sa syudad. So as for the abattoir, our main role is to make sure that the meat that reaches our consumers are safe, clean, and fit for human consumption. The RA or the Republic Act 9296, which is the Animal Meat Inspection Code of the Philippines. And this was passed to protect the consumers from foodborne infection or hazards from substance when they're exposed with animals. And this covers our abattoir, so it helps us to implement in relation to 9296. We do antemortem and postmortem to ensure that the meat that reach our consumers are safe. And how can we do that? We do a strict implementation of rules. If they violate some of the rules in the abattoir, they will be suspended. And this is one of our ways to ensure that the consumers get healthy, fit, and clean meat in the public. Ano nga ba ang role ng Sanitation Division dito sa siyudad ng Baguio? Unang-una, upang mapanatili nating ligtas ang mga kinakain ng ating mga kababayan. Pangalawa, upang siguraduhin ang mga business establishment dito sa siyudad ng Baguio ay nasa maayos at nasa hustong sanitasyon ng kanilang mga lugar. Pangatlo, kung mayroon tayong pagkain malinis, maiwasan natin ang anumang sakit. May mga pulisiya tayo dito sa Pilipinas. Isa dito ang RA 10611, Food Safety Act of 2013. Layunin nito na ang ating mga kinakain ay ligtas. Isa pa dito ang Sanitation Code of the Philippines. Dito sa ating lungsod ng Baguio, gusto kong bigyang diin ang ating bagong pasang ordinansa. Ito ang Local Sanitation Code of Baguio, Ordinance number 86 Series of 2025. Nakapaloob dito sa ordinansang ito ang patungkol sa food safety ng ating mga establishment. Layunin nitong maiwasan ang mga anumang sakit na maaaring kumalat sa ating komunidad. Meron ding kaakibat na penalties ang mga lalabag sa ordinansang ito.
Ang mga empleyadong walang health certificate ay merong penalty na nagkakahalaga ng 300 pesos. Samantalang ang mga establishmento na walang health certificate ang kanilang empleyado ay merong penalty na 1,000 pesos. Ang mga establishmento din na walang sanitary permit ay merong penalty na 1,000 pesos. I-revoke namin ang mga sanitary permit ng mga establishmentong paulit-ulit na lumalabag sa ating ordinansa at maaari din namin itong i-rekomenda na ipasara ang kanilang operasyon. Ang CIVAW at HSO na miyembro ng Meat and Fishery Products Monitoring Task Force ay nagsasagawa ng regular na inspection sa public market upang mapangalagaan ang pampublikong kalusugan at protektahan ang mga consumer. Sa ating mga mamimili, nanay, tatay, lolo, lola, kahit sino sa atin na bumibili po sa palengke or sa groceries, be careful po tayo sa mga binibili natin para po tayo ay makapaghain ng malinis, hygienic at healthy pagkain sa ating pamilya. Kaya mahalagang ligtas ang ating binibili at binibentang karne upang masigurong ligtas ang ating ihahain sa ating pamilya. Let's be meat-wise, maging mapanuri sa pagbili ng karne. Para sa ligtas, masustansya at masayang pagkain ng buong pamilya.